Hello guys. Hello guys, ayan, good morning sa ating lahat. So ako ulit ang inyong Auntie Aileen. So ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol dun sa tanong ng ating isang sisi na kailangan daw ba talaga yung diploma dito sa pag-a-apply sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, ito po kasi, explain ko sa inyo, actually ang Singapore is hindi po talaga ganun kahigpit pagdating sa mga requirements nila. Basta meron ka lang talaga guys na tatlong pinaka-requirements, may possibility na makapag-apply at makapunta kayo dito sa Singapore. Ano po yun? Yung una po is dapat syempre may passport kayo. Pangalawa, meron kayong syempre biodata or resume. At ang pangatlo po is high school diploma. It doesn't matter kung nakapag-college kayo. Ang importante po is meron kayong high school diploma. So, una pong i-discuss ko sa inyo is yung about sa about dito sa passport. Sa passport po, karamihan sa mga agency dito is at least valid pa siya ng 3 years. Bakit po 3 years? Kasi po ang usually na kontrata talaga ng mga DH dito sa Singapore is 2 years. Syempre kung 2 years na lang or mas mababa sa 3 years yung inyong validity ng passport nyo. Kasi guys, mag-a-apply pa lang kayo noon during sa Pilipinas. Hindi natin alam kung kailan kayo ma-hired, kung kailan kayo makaka-process ng papers nyo, at kung kailan kayo makaka-fly papunta dito sa Singapore. What if 2 years lang yung nakalagay na validity sa passport nyo? 2 years nga rin yung kontrata nyo dito. So, ano mangyayari? Siyempre, may tendency na pupunta kayo, i-renew yung passport nyo sa Singapore or dito, and very hassle para sa employer yun at para din sa inyo kasi kailangan nyo pupunta ng embassy at kailangan nyo i-renew yung passport nyo, which is dito po kasi sa kanila is mahalaga ang oras. So yun, kaya karamihan ng mga agency binabalid nila yung passport o check nila yung passport na at least 3 years ang validity. So kung medyo 2 years na lang yan or basta less than 3 years, i-renew nyo na po bago kayo mag-apply dito sa Singapore kasi marami pong agency na ganun, na swerte nyo lang kung makalusot pa rin kayo. So yun. So yung pangalawa naman po is yung biodata or resume. Opo guys, syempre paano kayo makakahanap ng employer dito kung wala kayong pagkakilanlan yung resume or biodata. Yung resume or biodata po kasi is minsan may mga agency na humihingi pa, except doon humihingi pa sila nung parang video mo kung paano ka magsalita, paano mo pakilala yung sarili mo, which is karamihan ng mga agency dito is may format naman. Hindi naman maliligaw ka na kung ano-ano lang yung sasabihin mo. Meron yan silang format na gagayahin mo, which is nangyari yun sa akin. And ang explanation naman doon is hindi po lahat ng agency din dito sa Singapore ganon. So, kasi siguro yung agency ko, kasi may kaibigan din ako sa agency sa Pinas na hindi naman siya pinagawa. Yung pinaganon ako noon guys na, hi, I'm Arlene Gadon, I'm like this, tapos yun, explain ko. May ginayahan ako noon. Tapos, maliban doon, meron pa akong whole body picture na naka-white background, na naka-ganon din, naka-white t-shirt, tapos naka-pants, close shoes, at saka nakatali yung buhok ko guys. So yun, wala akong masyadong makeup kasi nga ang ina-applyan ko noon is syempre DH, hindi naman kung ano-ano. So yun, wala, malinis talagang ng mukha ko. So yun, bakit kailangan may video? Yung kaibigan ko naman na nagkakasama ko na nag-apply na magkaiba kami agency dito sa Singapore. Kasi guys, may mga agency kasi na yun yung parang strategy nila para i-market tayo sa mga employer. Siyempre, iba pa rin kasi pag nakikita ng employer na kung paano ka magsalita or kung paano mo mas kilala ka ng employer kasi doon kasi ipapaano mo na kung efficient ka, I have ganitong siblings, blah blah blah, ganun, I work as like this. So mas doon pa lang makikita nung okay, gusto ko to, yung parang ganun. Parang advantage yun para sa'yo na mas madali kang ma-hire na employer, which is yun naman talaga yung prospect or target ng mga agency dito na makakuha na agad sila ng mga help na mamamarket nila or magkaroon ng employer kasi doon sila kikita, di ba, yung ganun. Kaya may mga ilang agency na kailangan maliban sa biodata, meron pa rin silang additional na mga video, pictures, mga ganon na pagkakinalan mo. Tapos yung pangatlo nga is yung
diploma guys. So yun, sabi ko nga, it doesn't matter kung nakapag-college kayo, pero kung ang aalagaan nyo is mga kids, advantage yun na nakapag-college kayo. Syempre, mas ano yun na parang plus points yun sa atin. Ibig sabihin kasi noon is ahead tayo kumpara sa mga high school, graduate lang. Pero hindi talaga ganun ka ano, ang kailangan talaga is may high school diploma kayo guys. Yung PSA kasi guys is talaga hinihingi rin sa atin sa Pinas pa lang, so hindi naman sila ganun kahigpit dito na ano, pero yun pang ano na rin yun, pang fourth na rin na requirements yun na PSA, pero usually kasi sa Pinas pa lang naman hinahanap yun pag naglakad ka kasi ng mga passport mo na mga ganun, doon talaga sa Pinas rin yun ano. Pero yun nga, yung pinaka 3 talaga na requirements is yun. So mabalik tayo sa diploma. Paano kung wala kang diploma ngayon? Tawag dito, pagka po kayo is Singapore, o galing na kayo sa Singapore, umuwi kayo ng Pinas, ilang years kayo doon, balak po pala rin mag-apply dito sa Singapore at wala na yung diploma nyo, hindi na po yun kailangan na magpasa kayo ng diploma ulit. Bali kasi ang kailangan po talaga ng Singapore, kaya walang agency or hindi ko alam kung merong nag-accept na agency na wala kayong ipapasa na diploma. Pero ang alam ko kasi talaga is hindi talaga mangyayaring ganun yun, kasi isa yun sa requirements ng MOM o Ministry of Manpower, or parang dole sa atin para maka-attend kayo ng seminar o yung settling in program na tinatawag, which is doon yun, isang araw yun na itatakal doon. Meron yun na makikinig kayo, at saka meron din yun na parang itetest kayo, kasi doon din i-explain sa inyo yung mga organization na lalapitan nyo, kung ano yung mga rights nyo, rights ng employer, at kung paano dapat yung especially sa safety, yun talagang tinatakal nila yan doon guys. So pagka kayo po hindi pa nakapag-apply sa Singapore, dito sa Singapore, kailangan nyo po yun, kasi pinapasa po talaga ng agency yun sa MOM para bigyan kayo ng slot o para magkaroon kayo ng seminar doon sa MOM, yung tinatawag nilang settling in program. Bakit napakahalaga ang settling in program? Kasi po hindi po kayo magkakaroon ng working permit kung wala yon, kasi isa po yun sa pinaka-requirements na talagang ibig sabihin aware kayo sa lahat ng about dito sa Singapore, about sa rights nyo, about sa mga organization na pwedeng lapitan, about sa mga basta dito sa batas ng Singapore. So yun, kaya guys, kayo kung first time nyo pa lang napupunta dito sa Singapore, sinasabi ko sa inyo, hindi po pagdating nyo dito sa Singapore kukunin na agad kayo ng employer, hindi po ganun yun. Kaya kailangan po meron kayong at least na coffee na 12 sachet or biscuit or candies, yan, kasi ang candies madali yung iganon mo lang yun, tapos magtubig ka lang, lalo yung mga sweet yun, pagka in case na magutuman kayo, kasi magsistay pa po kayo nyan sa agency, hindi ka agad kayo kukunin ng employer. Bakit? Kasi kailangan pa pong i-process ang working permit nyo bago kayo mapupunta sa inyong employer. At first po, pagdating nyo pa lang sa Changi Airport o yung airport nila dito, meron pong driver na susundo sa inyo para ipamedical kayo. So yun, hindi po kaagad kayo pupunta ng agency, ipapamedical pa muna kayo para sure na fit to work kayo. Kaya kung yung tingin nyo buntis kayo, hindi po makakalusot yan dito. So yun, after nun dadalhin kayo sa agency, tapos nun doon nga may schedule na kayo. Siya magsistay muna kayo sa agency, i-schedule muna kayo para sa settling in program. Yun nga, pagka meron na kayo noon, so nakapasa na kayo, okay na, yung parang ano nun is requirements yun para next naman is biometrics nyo o yung magtatamprint na kayo na tinatawag, yun yung para sa working permit nyo. At pag may working permit na kayo, na-release na kayo, yun pwede na kayong kunin ng employer nyo. So yun, kaya guys, sa EURNCC, napaka-importante po talaga dito ang diploma. So isa po talaga yun sa requirements ng tawag Singapore. Kung sasabihin niyo po sa akin na tawag dito na galing kayong ex-abroad kayo, kasi po every country po is may iba-ibang patakaran or iba-ibang rules. So kung halimbawa nanggaling kayong Hong Kong tapos gusto niyo mag-apply dito sa Singapore, syempre yung patakaran ng Hong Kong is magkaiba, culture ng Hong Kong at Singapore is magkaiba. Kaya syempre parang katulad din sa OWA at PIDOS, kasi diba tayo nire-ready tayo ng Pilipinas o yung government natin para dun sa bansang pupuntahan natin. Syempre kung ano yung seminar mo para sa bansang ito, pagdating pag mag-apply ka sa ibang bansa, syempre iba rin naman yung culture nila. Kailangan mo ulit kumuha ng PIDOS at OWA, di ba? Yung parang ganun. So ganun din po sa
Singapore, may sarili po silang rules or may batas sila. So, yun. Kaya, requirements po talaga ang diploma.